Alright mga kapatid, nagulantang ang buong mundo, no, sa ginawa ng Amerika. Dahil matapos ang anunsyo ni US President Donald Trump, no, na 2 linggong deadline para magdesisyon ng kanyang administrasyon kung ano ang kanilang magiging partisipasyon dito nga sa nangyayaring sigalot sa Iran at saka sa Israel. Kung sila ba ay makikisali o kung sila ba ay makikipagnegosasyon, bigla na lamang mga kapatid pumutok ang balita, no, na tinira ng US ang 3 nuclear sites ng Iran mga kapatid. Ibig sabihin niya na opisyal nang nagdeklara ng gera ang Amerika laban sa Iran mga tol. At yan ang ating panonoorin ngayon. Bibigyan natin ng reaksyon mula rito sa balita dito sa News 5 mga kapatid, no? Siyempre tayo naman mga kapatid ay nanonood lamang ng balita. Dito tayo kumukuha ng info at dito tayo nagbibigay ng reaksyon. Again mga tol, hindi ako ang magbabalita sa inyo. Pare-pareho lang tayong manonood ng balita. Magbibigay lang tayo ng reaksyon, komentaryo, opinion sa mga nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Eto mga kapatid, sabi rito, sumali na sa sigalot ng Iran at Israel ang Estados Unidos matapos bombahin ng US forces ang 3 pangunahing nuclear sites sa Iran. Hindi talaga nagbibiro ang Amerika mga tol. Diba? Hindi sila puro banta-banta lang, no? Talagang tinototoo nila kung ano yung gusto nilang gawin mga kapatid mangyayari. At dito ay dinedemonstrate nila na sila ay ang pinakamakapangyarihang bansa, no, sa buong mundo mga tol. Eto panoorin natin. Sumali na sa sigalot ng Iran at Israel ang Amerika. Binomba ng US forces ang 3 pangunahing nuclear sites sa Iran. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Binalot ng makapal na usok ang lungsod ng Natan sa Iran matapos ang surpresang airstrike. Surprise airstrike, no? Tulad nga no sinabi natin nung nakaraan, no? Sinabi lang ni Donald Trump yan na 2 linggo pero hindi natin alam, meron ng pinagbabalakan yan, meron ng pinag-iisipan yan na bigla na lang magsusurpresa. Diba? Ito na nga, totoo mga tol, nagkatotoo yung sinabi natin mga kapatid, no? Bigla na lang umatake itong Iran at gamit yung B-2 bomber nila mga kapatid. Kasi meron daw yung buster bomb yung bomba na pag hinulog nila, babaon yun sa lupa tapos doon sasabog. Ganun kalakas yun mga tol, yung parang yung parang ano ba tawag dito? Stingray, no? Stingray, no? Parang stingray. Yung malapad, no? Malupit yun kasi sobrang taas yung nalilipad nun tapos hindi basta-basta na detect yun. No, pag na-detect yun, huli na ang lahat. Ang gumawa niyan ang militar ng Amerika. 3 pangunahing nuclear sites ng Iran ang pinilay ng US forces. Kabilang na ang Fordo nuclear program. Ang aksyong yang kinumpirma ni US President Donald Trump. Pinadala raw nila ang B-2 bombers. B-2 bombers. Ito yung yung parang stingray sa kalawakan. Git niya success ang military operation na tuluyang na-wipe out ang mga nuclear site roon. Tinawag din niyang bully ng Middle East ang Iran. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East. World number one state-sponsored of terror. Itong tinatawag niya Iran mga tol. Kasi, di ba, binabackupan ng Iran yung Houthi, yung Hezbollah, Hamas, di ba, doon sa Lebanon, sa Yemen, sa Gaza. Kaya yun ang tawag ni Trump doon mga tol. Pero syempre, sabi nung ibang bansa na nag-react din, no, dito sa biglang ginawa ni Trump, de-escalation mga tol. Kasi, alam nyo, di ba, ang Iran is Muslim country o Arab nation din mga tol. Pero yung ibang mga Muslim country din kasi mga tol, tulad halimbawa na Saudi Arabia, ay hindi nangingialam dito sa nangyayaring gera sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Kung titingnan nyo nga, dapat, di ba dapat concern itong mga Muslim dito kasi pare-pareho sila. Pero nalaman natin na ayon nga kay Professor Renato de Castro, magkaibang uri pala yun, no? Sa Iran mga tol, Shia ang ang
nangunguna doon. Tapos dito naman sa Saudi is Sunni. Mag-ano pala yan, no? Meron pala silang hindi rin pagkakaunawaan. Pero sa buong mundo, no, pinakamalaki Sunni na uri ng Islam. No? Siguro yung mga kapatid nating Islam ang makakapagpaliwanag kung ano ang diferensya ng Shia at saka ng Sunni, mga tol. No? Baka meron dyan. Pero sabi naman ng Pakistan, merong karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili nila at nagbabala nga ang Iran, mga kapatid, na masama ang sasapitin nitong Amerika dahil sa ginawa nila. Must now make peace. The Middle East must now make peace. Nagpasalamat din siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa tulong ng Israel. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. Si Netanyahu naman sinabing binago ang kasaysayan sa pag-atake ng Iran. Pero makalipas ang ilang oras na pambobomba ng Amerika, gumanti ang Iran at pinaulanan ng ballistic missile ng Israel. Nagpadala na rin sila ng sulat sa Daming nakawala, mga tol. Ang daming tumama sa Israel. Kita, panood ko sa mga balita. Do ang Israel merong Iron Dome, di ba? Pero ang daming nakawala, mga tol. May mga tumama talaga sa Israel dito. Sabi rito, IR Iran mission to UN. The permanent mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations submitted an urgent letter to the Security Council at midnight local time, vehemently condemning the U.S. state's unlawful and reckless bombing of Iran's nuclear facilities. The United States and the bloodthirsty Zionist regime of Israel shall be held fully accountable for these flagrant violations of international law and must face the grave consequences thereof. Ito yung galing sa Iran, sumulat sila sa UN, mga tol, dahil nga doon sa ginawa ng Amerika. So ibig sabihin, kino-confirm din nila no, na yung ginawa ng Amerika sa kanila. Nagpadala na rin sila ng sulat sa United Nations para kondenahin ang pambobomba ng Amerika. Bukod dyan, iginiit din ng kanilang gobyerno na magwi-withdraw na ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kasunduan ito na naglalayong pigilan ang pagkalat ng nuclear weapon at pagtataguyod ng mapayapang paggamit ng nuclear energy. Naka-heighten alert naman. Magwi-withdraw sila, so ibig sabihin, mga tol, hindi na sila kasama dun sa kasunduan na yun na wag ipakalat ang nuclear. So sila, mga tol, talagang yun ang gagamitin na nila pag nagkataon, no? Pag nagkataon, talagang magkakaroon tayo ng nuclear war. Pag nagkataon talaga. Ng nuclear energy. Naka-heighten alert naman na ang mga pulis sa Amerika matapos ang ginawang pag-atake. Matatanda ang nagbanta ang Iran sa Amerika na kapag sumali sa sigalot ay gaganti ang Iran. June 13 ang unang bombahin ng Israel ang nuclear sites ng Iran dahil banta raw ito sa kanilang seguridad. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Alright, mga kapatid, yun, naka-high alert ngayon ang mga pulis o gobyerno rito sa Amerika dahil matapos nga ginawa nila sa Iran is nangangamba sila na sila ang tatargetin, mga tol, no? Pero merong babala rito si US President Donald Trump, no? Sabi rito sa Abante News Online, basahin natin, read. US President Donald Trump is warning against any action by Iran to retaliate against America following reports of successful bombing of several nuclear facilities in Iran. In a statement published on social media, Trump emphasized that any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Mas malaki pa sa nasaksihan ng buong mundo. Ito mismong post ni Donald Trump, mga tol. Any retaliation o kahit na anong uri man daw ng pagganti ng Iran laban sa Amerika will be met with force by far greater than what was witnessed tonight. No? Makakaranas sila, mga kapatid, ng mas malakas na puwersa kesa sa nasaksihan nila, no? Ngayong gabi dito nga sa pagbomba ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran. Diba? Ang ginamit ng Amerika yung B-2 bomber nila. Meron pa silang B-12. Napakaraming sandata rin nitong Amerika, mga tol. So, mas matindi pa daw ang kanilang mararanasan kapag sila ay nag-retaliate sa Amerika, mga tol. Ano sa tingin ninyo ang mga susunod na mangyayari? Dahil eto na, official na, mga tol. Sumali na nga talaga ang Amerika dito sa sigalot ng Iran at saka ng Israel, no? Tayo naman, mga tol, sino bang pinapanigan natin dito? Iran o Israel? Wala eh. Hindi ba? Wala eh.
Kasi ang tanging hangad natin mga tol is sana magkaroon pa ng kapayapaan. Kung sana mga tol, kung loloobin ng Panginoong Diyos. Kasi alam naman natin, itong mga nangyayari sa panahon natin ngayon, yan ay nakatakda na talaga. Yan ay inaasahan na mga tol dahil yan ay mga nakasulat na sa banal na kasulatan. Titindig ang bansa, laban sa bansa, magkakaroon ng kagutuman, 'di ba? Sigalot, awayan. Ito na nangyayari na mga tol, dati Iran, Russia, Ukraine, ngayon Iran, Israel. Pero bago pa ang Iran mga tol, ang nakakalaban ng Israel, 'di ba? Yung mga proxy ng Iran tulad ng Hezbollah, Houthi, 'di ba? Hamas, 'di ba? Sumiklab 'yun yung yung October October 7 ba? Yung biglang sinugod ng Hamas yung Israel, 'di ba? Doon talagang pumutok na yung gera noon. Tapos ngayon, ito na mismong kalaban ng Israel ngayon, Iran na mismo. Yung sumusuporta dito sa Houthi, sa Yemen, sa Lebanon, 'di ba? Tapos ngayon kasali na mismo ang Amerika, o 'di ba? Lahat 'yan mga tol talagang nakatakdang mangyari. Pero syempre, ang hangad pa rin natin, sana magkaroon pa rin ng kapayapaan at hindi umabot sa pandaigdigan itong ganitong klaseng ng kaguluhan. Anong masasabi nyo rito mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.